Another day, another J. Fern's wife story. Natapos nang mag-grass cutter ni Richard pati dito sa gilid ng bundok. Wala ng tubig pero kakatila lang ng ulan. Umulan na naman. Halos 2 days nga bago natapos ni Richard i-grass cutter ang mga damo dahil isinisingit lang niya ito kapag tapos na siyang mag-asikaso sa mga manok. Maaliwalas ang tingnan dito sa cording area dahil malinis na. Nakatali na rin ulit ang mga stag na inilagay sa tangkal pero nabawasan na ulit sila dahil meron kaming client na kumuha ng 5. May mga bagong harvest ulit si Richard sa range area at inilagay niya muna ito sa tangkal bago sanayin sa tali. Nakakatuwa itong aming cording area dahil 2 years ago ay malinis na malinis ito at walang puno. Pero ngayon madami ng puno dito at yung mga kalamansi ay napapakinabangan na namin. Bala ko sanang mamitas ng kalamansi ngayon kaya lang umulan, basa ang kalamansi, baka amagin. Ano to? Sinadyang o natumba? Kapag laging nababasa pala ang aratilis ay nabubulok kaya pinaputol na ito ni J. Fern kay Richard baka makadisgrasya pa. Hindi pala pwedeng itanim ang puno ng aratilis sa laging nababasa dahil mabilis itong mabulok. Kaya nagtanim ulit ng ibang puno si Richard sa tabi ng bumba para may lilim ulit doon. Nakakatuwa lang kapag pinapanood ko ang dating video hanggang dyan lang ang aming cording area noon. Pero ngayon na-extend na siya kaya nakakatuwa. Mas madami na rin kaming maitataling manok ngayon sa cording area. Ayan. Pati dito nag-grass cutter na. Pati din sa kabila. Sa range area. Itinira ni Itchad yung saluyot. Titingnan ko ang aking tinanim na pinya. Ay, bahay na. Bahay na ang mga pinya at ang mga nyog. Kaya lang ito, mabuhay kaya ito. Ito pa. Madami na rin pinasibol na mga buto ng puno si J. Fern at balak naming itanim dyan para hindi ganun kainit kapag may mga itinali na kaming manok dyan. Hindi pa lang namin matamnan ang mga puno dyan dahil balak pang ipaloader ni J. Fern yan para magpantay ang lupa para maganda namang tingnan. Sa ngayon, ganyan na muna yan dahil naghihintay pa ng budget. Mukhang sinasanay na nga ni Richard sa tali ang mga bagong harvest niyang stag kaya may mga nakalagay na scratch pen sa tabi ng tipi. Nilalagay muna nga namin sa tipi ang mga bagong taling stag para hindi sila magtatalon dahil baka sila mapilay. Ibinalik na ulit sa tangkal ni Richard ang mga bagong harvest niyang stag. Ito namang stag na nakatali dito sa cording area ay pinahugasan ni J. Fern kay Richard ang mga buntot dahil natalsikan na naman ng mga buhangin dahil kakatapos lang umulan. Kapag dumikit kasi sa buntot nila ang buhangin at natuyo, nasisira ang buntot ng mga manok. Kaya pinahugasan agad ni J. Fern kay Richard ang mga buntot nito. Yan nasisira eh. Yan, pag yan natuyo na doon nadikit sa buntot. Pag natuyo eh nadadala na napupunit na. Ayan yung buhangin. Medyo maputik na naman. Nanguha ko ng dahon ng bayabas dahil naubos na yung mga iniinom naming pinakulo ang dahon. Sumibo lang itong mga puno ng bayabas dito kaya hindi ko tinanggal dahil maya-maya yan ay mamumunga na rin.
21 pieces. Nasa range area naman ang puno ng guyabano namin, kaya pumunta ako doon para manguha din ng dahon ng guyabano. Dahan-dahan nga ako sa pagpitas ng dahon ng guyabano dahil baka mabulabog ang mga hantik dahil madaming hantik ang puno ng guyabano namin. Namumulaklak na sana itong guyabano, kaya lang ang daming hantik yung bulaklak. Hindi ko makasurvive yan. Nawili na nga akong tumambay dito sa cording area dahil talaga namang nakaka-relax ang pakiramdam kapag nandito. Paglingon ko nga ay wala na si Jayfern, nakita ko siya, nandun na pala sa may range area. Isa-isa na naman ngang tinitingnan ni Jayfern ang mga manok na nasa range area. Kapag ganito nga ang panahon na pabago-bago, kailangan talaga laging naoobserbahan ang mga manok. Tapos na ring i-grass cutter ni Richard ang mga damo dito sa baba ng pilapil, kaya maliwalas na ring tingnan dito. Hindi na nga nag-grass cutter ni Richard yung mga damo sa tabing bundok dito sa may range area. Dito lang sa may tabi ng kubo ang kanyang nag-grass cutter. Sobrang kapal na kasi ng kugon doon, baka tirhan na ng ahas, kaya pinaputol na ni Jayfern. May nakaliban na naman doon, oh. Nakaliban na naman doon sa kabila. Kunti na lang ang mga manok na nakaalpas dito dahil yung matatapang na baby stags ay hinuli na ni Richard at nilagay sa tangkal dahil laging namamalo. Sinasanay na rin itali ni Richard doon sa cording area, nilalagyan lang ng scratch pen para hindi magtatalon at kapag hapon na ay binabalik ulit niya sa tangkal. Masipag mamunga nga ang mga pinya namin dito sa manukan at nakita ko nga itong isang pinya ay madaming supang. Meron akong napanood dati na tanggalin daw ang mga supang sa pinya para lumaki ang bunga nito. Madaming tinik ang dahon ng pinya ang unang itinanim ko dito, pero yung mga bagong itinanim kong pinya ay yung variety naman na walang tinik ang dahon. Mas matamis kasi yung variety ng pinya na yon, kaya gusto kong paramihin dito. Ito namang pinya na to, matamis din na variety, kaya lang dapat hinog na siya bago mo pitasin sa puno. Ito namang lansones, 2 years ago ko yata ito itinanim, hanggang ngayon di pa siya namumulaklak. Hindi yata maganda ang lupang pinagtamnan ko sa kanya dahil kapag tag-init ay natutuyot siya dyan. Pero ngayon mukhang lumalaki na siya, sana tuloy-tuloy na. Ito namang balimbing, may 3 pirasong natirang bunga pa pala. Kinuha ko yung isa dahil napapakain ako tamang-tama, meron akong alamang sa bahay. Nagsisimula na rin ulit siyang mamulaklak. Pauwi na kami. Kararating lang ni Rika. Uwian pala. Karating lang dumanang bus na sila sa baba. Babush, babush. Si Goldie. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!